Good morning mga Diaz. So kahapon, tapos natin yung TMX Supremo. So ngayon, meron naman tayong Raider 155. Sa mga hindi pa nakakalam, ituturo ko sa inyo kung paano mag top overall dito sa Raider 155. So bali sa issue ng motor na to, nakahigops ng plastic cellophane. Kaya hindi na lang pandar at sigurado bumaray yung cellophane na pumasok sa loob. Malalaman natin mamaya pag buksan na natin yung kanyang head kung ano yung sitwasyon sa loob kung bakit ayaw na sumandar. Kasi dito naka-open body throttle siya. Ayan. So hindi alam yung isa, paghiram niya. So pinaandar niya, kaya hinigop yung plastic cellophane na nakalagay dito. Ayan. Sa gusto mag-DIY sa sarili na motor, sa mga Raider 155, Raider 150 carb, so same pa din dito. Pero makikita nyo mamaya yung pinakaibahan ng pag itatap din sa internet itong Raider 155. Ayan. May mga video na tayo sa ating YouTube channel sa Raider carb kung paano mag-top overhaul. Ayan. May mga video tayo niyan. Pwede nyo tingnan dyan sa ating YouTube channel. Lagay ko lang sa in-screen video. Ayan. Buksan muna natin ito. Sa i-drain muna natin yung kanyang kulan para ma-access natin dito. Kasi pag hindi natin i-drain, tatagas paloob yung kanyang kulan. So tanggalin muna natin lahat yung kanyang kulan. Ito yung kanyang drain plug. Sa mga Sniper 150, 155, dito yung kanilang drain plug sa bandang black. Sa mga Raider FI dito. Singawan natin ito. So mamaya, papalitan lang natin yung kanyang water coolant. Ayan. Malalaman natin mamaya kung mayroong nangyari sa kanyang balbula. So tanggalin muna natin ito, yung kanyang radiator. At tanggalin natin ang mabolt. Yung meron sang pin dito, yung pin lock. Ayan. At itong bolt dito para matanggal natin. Yan, 10mm na bolt. Kabila. Ito na mga ideas, tanggalan natin. Tanggalin na natin yung sakit ng kanyang fan. So yan, natanggalan natin yung kanyang radiator, yung sa kanyang fan. So yun yung mga tinanggal natin, yung mga bolt dito. Yan. Kusina, hiyang lang natin ito. At dito sa bolt, head bolt niya, tanggalin natin ito. At yung sa kabila, back-access natin lang. Lagyan muna natin ang WD-40 kasi sobrang tigas ng galin dito. So yan yung mga technique mga Diaz kapag mahirap tanggalin, matigas tanggalin yung bolt dito. So kailangan nyo nito. Next naman natin tatanggalin yung kanyang bolt dito sa kanyang exhaust. So bali dito, hindi na tayo maka step by step. Ang ituturo ko lang sa inyo kung paano yung tamang TDC or top heat sinter na tinatawag dito sa Raider 155. Yung kumidigan na. So ito na mga Diaz, nabuksan na natin. So try natin dito kung iikot siya. Try natin i-top heat sinter. Kung hindi sa matatop heat sinter, sigurado baklasin na natin agad. Mayroong bumara sa bandang kita ng cylinder block at cylinder head. Try natin ikutin sa magneto. Ayun mga Diaz, mabutin lang na ikot natin at na top center natin. Bali dito, guhit lang. Ayan. Sa ibang motor, meron na yung nakasulat na T at mayroong line.
So, sa Raider 150 Fi, ayan, ang palatandaan niya dito, yung araw na to, ito yung sa bandang exhaust. Sa Raider Carb, meron rin siyang guhit dito banda. So, bali dito sa Raider 150 Fi, bali sa exhaust na cams lang ang merong siyang palatandaan. At yung tamang posisyon at didisin niya dito, start sa number 2. At bibilangin nyo dito, dapat nasa 15. Dito sa mag-stop sa number 3. Sa mga Raider 150 Carb naman, 16 counts. Bali dito sa Raider Fi, 15 lang. Dito kayo mag-upisa magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So dito sa mag-end, sa number 3. Dito kayo mag-upisa. Yan. At isa ring palatandaan nyo, yung dito sa kanyang lube, dapat dito yan nakatapat banda sa exhaust. Dito sa kabila naman, yung lube nya dito nakatapat. Yan. So yan yung palatandaan nyo kapag kayo mag TDC or tinatawag na top dead center. Yan. So paklasin na natin ito. Yan mga Diaz, tatanggalin na natin yung kanyang cams. So sa pagtanggal dito, cross pattern. Yan, cross pattern dapat ang pagtanggal natin yung kanyang mga bolts. Tatanggalin natin yung kanyang rapid cap at shim. So ito na mga Diaz, natanggal na natin. So dapat sa pagtanggal natin ito, tandaan natin kung saan nakapisto yung mga rapid, shim at yung kanyang rapid cap. Tatanggalin natin mga Diaz yung kanyang stud bolts. Ayan mga Diaz, kung makikita natin ito yung plastic slow pin. Ayan, bumara sa kanyang intake. So ito yung mga Diaz, yung slow pin. Ayan, bumara. So kaya ayaw na sa umandar dahil sa slow pin na pumasok sa kanyang throttle body. Ayan, sa mga nag-open throttle body dyan, so kita nyo na ito. Ito yung resulta kapag maraming naghihiram ng inyong mga motor. Ayan, so hindi nyo yan makita agad. So ito na yung dahilan kung bakit ayaw sumandar. So bali ito mga Diaz, nakuha na natin yung kanyang plastic slow pin na nakapara dito sa kanyang intake. So i-grind na natin yung mabula kasi singaw. So bigyan natin ng gasolina kanina. Singaw yung banda sa intake, yung binagbarahan ng plastic slow pin. Ito na mga Diaz, natapos na natin may grind. So balik na lang natin yung kanyang valve spring at linisan na natin mabuti. Ayan, bali yung kanyang piston, linisan pa natin yan. Ito na mga Diaz, nalinisan na natin kasi tayo mabili na cylinder head gasket. So pwede naman ito, gagamit na tayo ng gasket on, pero wag na nating damihin yung kanyang gasket on. So kapag kayo ay magkabit nito, pangalawa nyo sa kabit, mas maganda lagyan na ng gasket on para hindi tatagas yung kulan. Pero kapag bago yung inyong cylinder head gasket, wag na kayo maglagay ng gasket. Kahit anong gasket, wag na kayo maglagay kapag bago ito. So nakabit na natin ito. Ayan. So sa posisyon ng kanyang piston, so kapag mayroong tuldok, yan yung banda sa exhaust nya. Ayan, ito yung banda sa intake. So kapitan natin. Kapitan natin dyan. At ituturo ko sa inyo kumaya paano yung pag tamang top dead center pagkabit dito sa timing chain at sa kanyang cam. Ayan, kabit muna natin ito. Ito na mga Diaz, nalagay na natin. Lagay na natin yung kanyang mga stud bolt. Nalagay na natin yung tatlo. Yung pagpit natin, cross pattern. Dito mga Diaz, sa pagigpit ng kanyang stud bolt, at gagamit kayo ng mas maganda kung meron kayong torque wrench para pantay yung higpit ng kanyang stud bolt dito para iwas sa leak. Ayan, nasa 25 to 28 Newton meter yung higpit nya. So dito mga Diaz, kapit na natin ito kanyang mga tapit cap at yung tapit shim nya. So mas maganda mga ka-Diaz kapag kayo ay magtanggal nito, lagyan nyo ng palatandaan para madali lang inyong trabaho
Minsan kasi nag-iiba po yan. So dapat lagyan nyo ng shim 1, ayan, hanggang sa 4 para madali ang inyong trabaho. Yan mga Diaz, kapitan natin yung kanyang mga cams. Unahin natin yung kanyang 6 house. Yung 6 house. Para dali nyo sama, ito yung guide, mayroong araw dito. Ito yung palatandaan nya, yung araw kanina, yung sa unang video natin. Tapos bilang tayo dito ng 15 count. Yan, dapat naka TDC. Yan yung guhit niya, dapat nakagitna yan. Tapos tingin kayo dito, yung araw nya dapat nakalibel sa labi ng head. Tapos bilang kayo dito, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dito mag-end sa number 3, yung number 15. So, kapitan natin yung dito sa cam holder nya. Yung dalawang dowel, wag natin kalimutan. Ayan. Linisin mo natin at ikapitan natin doon. Ano mga Diaz, so kanyang cam cover nya o cam holder. Yan. Nasa 10 Newton meter ang ipit ng mga bolt. Cross pattern yung ating pagipit. Yan. Gamit tayo maya yung torque tennis natin na maliit. Ipit na, so sa pagipit natin, ito yung ating gagamitin. Lagay natin mamaya sa 10 Newton meter. Lagay muna natin. So kapag ganito na sa mga Diaz, okay na yan. Yan, lumalagatik. Yan. Tama na yung ipit nya. Cross pattern na paigpit. Yan. Yan. Kapag ganyan na sa, okay na yan. Yan. Goods na yan. Yan. Goods. Sa? Dua? No? Apat? Lima? Anim? Ito? So yan mga Diaz, goods na siya. At lagay na natin maya yung ibang kagamitan niya. Lagay na natin yung tensioner at yung cover, radiator. So lagyan natin cheese oil pa natin at lagyan natin ng ulan. So balikan ko kayo mamaya pag tapos na to at mapandar na natin. Yan. Diaz, gagamit tayo ng pillar gauge. So nasa standard of clearance ito sa kanyang intake na sa 0.10 to 0.20 mm. At dito sa kanyang exhaust naman nasa 0.20 to 0.30 mm. So bali dito susukatin natin. So dapat pasok yung sa 0.10 to 0.20. So try natin ito. Yung 0.10 at sa 13 tayo. Ayan. Try natin mga Diaz. Yan, pasok siya. Pasok yung 0.10. Yan. 0.10. At dito naman tayo mga Diaz sa exhaust nasa 15. So pwede rin. Ang importante dyan, hindi sa tukod. Try natin yung 15. Yan, pumasok naman siya. Goods. So ang importante dyan, hindi tukod yung balbula at hindi naman ganong maluwag. Yan. Kasi kapag uminit yung makina, nag-expand ang metal. So yan ang pinaka-importante, dapat meron siyang valve clearance kapag sa mga Raider FI at sa carb at sa ibang motor din. So gagamit kayo nito, pillar gauge. Ayan, shoutout nga pala sa kanila dyan. Ayan, sa hardware. Ayan. Ayan, shoutout sa kay Busing. Ayan, sa Tibuli. Ayan, Tibuli Tribal. Shoutout. Ayan mga Diaz, kung gusto nyo magpagawa, punta lang dito sa Summit Ford Motor Parts. Ayan, Summit Ford Motor Parts. Ayan, tatapusin lang natin yung Raider. Ayan. Ito na mga Diaz, nakapitan natin. So nakapitan natin na yung mga takip nya, yung kanyang radiator. So lagyan na natin ng coolant. So lagyan natin maya yung kanyang reserve.
So bali na change oil na natin. Kapag kayo mag-change oil, dapat nasa 1.3. Ayan. So ito yung ginamit natin, Shell Advance. Ayan. Fully synthetic. Ayan. At ito yung iba, meron pang naiwan. So try na natin panda rin ito at iano natin yung kanyang sa kulan. Ito yung ginamit natin. So ito na mga ideas, panda rin na natin. Yan, umandangan siya. Yan din. So bali dito mga ideas, takpan na natin. Yan. Mga ideas, hanggang dito na ating video. So nakita nyo na kanina yung pag bukas natin at pagbalik. So ganun yung mga titingnan nyo, yung pag TDC, yung proper na pag TDC. Ayan. So natapos na natin ito. Ibalik na lang natin yun. At yung ibang cover nya, bali sila na yung magbalik ng kanyang cover. So goods na. So pinatakbo na natin ito kanina. Yan. Hanggang dito lang ating video about dito sa Raider 150 Fi. Peace out.